every day, late at night, not okay, all I want. Hello guys! Good morning! Yeah, welcome back again sa aking YouTube channel. This is Mami Kirling on the house. Hello! Andito ako sa labas ngayon guys. Today is Thursday, April 10. So today I'm heading to Consulate. Sa Consulate ng Pilipinas dito sa Hong Kong. And we're heading there kasi mag-ano tayo ng kontrata natin. Kasi nga, I think I shared before na sabi ko, wala akong agency this time. Sa third contract ko, walang agency. So, sasama ko kayo today kung paano ba yung okay na yung visa ko actually. Okay na yung visa ko. So, yung kontrata na lang yung kailangang i-verify. So, yun. Ayun ang gagawin natin today. Time check, it's almost 8 o'clock na. Hindi ko alam exact time. 7:51. So, actually, kakalis lang ng mga amo ko. Kanina pa yun, umalis. Mga 7:30. Ba't dumidilim? Tapos yun, sana hindi umulan. Mukhang okay naman yung weather. So, tayo yung outfit natin. Tapos lang tayo. Meron nga tayong inner kasi umaangat yung damit na to. So, ayan. Antay lang tayo ng minibus. Tapos, take tayo ng MTR. Tapos, going to Admiralty. Yan, sama ko kayo today. So, share ko muna kasi habang wala pa yung bus. Yung kailangan yung dalhin. Pag okay na yung visa nyo, okay. So, kaya ang sinabi sa akin ng ka-churchmate ko na dadalhin. Kasi first time ko magganto na mag-sariling lakad. Obviously. Wala kami agency. So, ayun nga, yung contract na pinasa nyo, yung contract, yung Hong Kong ID, photocopy na may phone number ni amo, tapos photocopy ng HK ID mo, ko, tsaka ng passport, and yung OFW in sheet. Ayun yung kailangan ko, pilapan. So, meron na rin ako noon. Niready na ni amo yung lahat. And, yun. And, contract. Tsaka sarili mo, dali mo. Charot. And then, may bayad yun na 200 something. 196 Hong Kong dollar yata yung pag ng kontrata. Tapos may the rest pa. Nakalimutan ko ano yun. Basta, almost 200 plus ang in price no. So, pinadala na ko ni amo ng $500 para today. So, ayun na. And dito na yung bus. And sasama ko kayo today. Dyan lang kayo. Sa isang vlogger yun, dyan lang kayo. Tara, let's go. Ang daming tao. Full pack. Ang daming tao. First time ko na umalo ng FTR na ganito kapuno-puno. Ay, minsan. Pag rush hour. Ang daming tao ngayon sa FTR. Punong-puno. Pack. Puno. Kaya tayo. Ano siya? 14th floor. Ang consulate na yun siya. Hindi mo makita. Directory. So here. 14th floor. Ito na ako. Tayo sa consulate. Right here. Now I know. Hello guys. Tapos na ako. Tapos na nakapag-renew na tayo ng bagong kontrata. So, mga pala, pupunta kayo dito sa Admiralty. Ang location niya is madali lang naman siya mahanap. Saan na ba ako bababa? Saan na lang ako saan ako nag-ano? Saan na ba? Ay, dito na. Dito pala. Ay, balik ako doon. Balik ako sa kabila. Saan ako saan ako dumaan para mas easy siya. So, siya. Pag, dalawa kasi yung office nila dito. Sa consulate. Merong 14th floor. Sa 14th floor. Tapos merong 29. Sa 29, doon yung renew contract, OPC. Doon ang proseso. Tapos sa kabila, sa 14th floor, yung mga SS, mga government, pag-ibig, ganyan. Doon yung niya, doon ka magre-renew, doon ka punta. So, dito yun. Ito yung elevator going to, doon sa verification ako. Tapos, ito yung niya, ayan. Doon yung 14th floor, kabila. Bali, dalawang siya. Ganyan, doon 14th floor. So, yan. Tapos na tayo. Time check. Anong oras na? Mabilis lang. Medyo mahaba yung pila niya. But,
Okay lang. Ay, saan ako nang galing kanina? Naisip ko kung saan ako nang galing kanina. Saan ako dumaan? Oh, dito na siguro. Sige, dito na lang. Dito sa kabila. So, mabilis lang siya. Super bilis. And, ang binayaran ko is $80 for the verification na contract. Tapos, 196 Hong Kong dollar sa OWA. So, yung OWA pala, ano siya, 24 months ang validity. So, okay naman. Ano lang. Tapos yun nga, yung mga requirements na kailangan mo is madali lang siya. So, ito nga pala, galing mo MTR, pag umano ka ng Admiralty, exit B. Tapos, ano ka lang ng escalator. Ito. Ayan. Ayan. Tapos, MTR na yan. MTR na siya. Exit D. Exit D. So, madali na lang siya. Ano, hagulapin. So, yun na. Exit D. Kasi ito na. So, ayan. Akit ka lang dyan sa escalator na yan. Second floor. Basta sundayin mo lang yan yung escalator. Tapos, ay, nakaliwa. Pagdating doon. Parang pagdaan mo na second floor ng escalator, diretso ko lang. Kaliwa. Kasi wala namang kanan yun. One way lang siya. So, ayun na. Ayun lang. Madali lang. So, ganun lang siya. Tapos, may nag-check naman din ng paper kung ano. Kailangan mo talaga huwag mo kakalimutan talaga yung ID ni Amo. So, copy ng yung ID ni Amo. Tapos, meron siyang phone number doon. Phone number yung nakalagay doon. Tapos, sa passport mo naman na Xerox copy, kailangan meron kang nakalagay doon yung email, active email address mo. And tapos, sa Hong Kong ID mo naman na Xerox copy is kailangan meron, andun nakalagay yung phone number. So, ganun lang. Tapos, bibigyan ka nila ng OWA sheet para mapilapan. Sana ako. Napunta. Tapos, uwi na tayo. That's it. So, ayan. Thank you sa pagsama sa akin today. Sana may natutunan kayo today. So, ganun lang siya kabilis. And, nga pala guys, one day release lang siya. Same day pala. Same day release. So, chinat ko si Amo ko. Mag-aantay ako ng ayun na, mabilis na 10, siguro dumating ako dyan mga 9. Mga 9. Mga 1 hour. 10 o'clock tapos na. Ang bilis lang siya. And may UEC na doon. Tapos kunya tinatanong nila kung uuwi ka ng Pilipinas. Sabi ko, December pa ako. So, yung gagawa ka na nila na OEC pag hindi ka marunong. Doon na on the spot. Diba? Ang galit. And talagang, maganda na yung service ngayon. Nakakatuwa. Saan ako papasok? Ay, pala sa kabila. Ay, nalito na. So, yun lang. Ay, yung exam na natin today. And yan. That's our truck. Signing. At least ayun. Sige, ayun na guys. Mamaya na lang ulit. Guys, nandito na ako sa Maypo. Pauwi na ako. Pasakay na ka ng bus. Ay, bus. Ang train. No service daw. No service. Siguro next train na lang. Hindi tayo sa gitna. Next train. Bumili ako ng hotdog ulit. Ang sarap daw na. Sarap. $14. Nasa sa sikat na bakery dito, A1 bakery. $14. Ganun siya. Ang sarap na. $14 mahal.
Percent $10, 70 pesos. Kung may convert. Ito na. Wala. So, yun na. Back to work. Guys, nandito na ako sa Kamusyong Road. Alam nyo kanina, diba? Sobrang busy. Puno yung MTR. Ngayon, kalmado ang lahat. Siguro kasi pasok sa work that time. Alas 8. So, talaga school, yung mga nagtatrabaho. So, kaya talagang puno yung MTR kanina. Sikip na wala. Tahimik na ang dito sa Kamusyong Road. Hindi nagmamadali yung mga tao. So, ayun lang. And then, uwi na tayo talaga. Seryoso na to. Isang bus na lang. Or dalawa. Isa lang. So, uwi na tayo. So, guys, I'm back home. Dito na ako. Nagpalit lang ako ng pants ko. I think wala sa bahay namin. Hindi pa ako pumapasok sa loob ng bahay namin. Pa ako sa kwarto kasi nilagay ko yung mga gamit. And then, ito na yung namin. Ito na yung contract. So, naka-verified na yan. Naka-verified. So, kailangan, akin yung isang copy, tapos isa sa amo kong copy. Kasi parang katulad sa agency. Para ma-explain ko lang na maayos yung kanina. Pero actually, nasabi ko naman, baka mahina lang yung boses ko that time kasi naglalakad tayo, no? So, sa mga naglalakad ng, kung wala kayong agency this time, kasi in my third contract, walang agency. So, sila amo lang yung naglakad ng visa ko. Siya lang ang online. In-apply niya yung visa ko online. So, mabilis lang siya. Siguro nag-start kami March. Mga first week ng March. I think nakuha niya. Hindi niya sa sinabi na nandiyan yung visa ko. Pero ito na nga. Pero nakita ko yung papel sa lamesa nila. Siyempre, naglinis ako. Makita ko yun. Tapos yun. Ang kailangan nyo lang talaga, i-prepare yung ng passport nyo, Hong Kong ID ni Amot na may contact number niya doon, and Hong Kong ID, photocopy. Ito yung mga sinasabi ko, mga photocopy ng ID nyo. Sa akin ito kasi tinitingnan ko yung tapos photocopy ng iyong passport. Hindi ko na sabihin yung baka makita niyo yung information ko. Charas. Ganon. Passport, and then sa passport, sa photocopy guys, sa passport sa Hong Kong ID na amo nyo na printed or Xerox copy, kailangan doon yung phone number ni amo mo. Phone number, telephone number, basta contact niya. Tapos sa passport naman na Xerox copy, kailangan nandoon yung what do you call this, ilalagay mo doon yung email. Sulat mo yung email address mo na active. Tapos sa Hong Kong ID mo naman na Xerox copy, doon mo naman ilalagay yung Hong Kong contact number mo. Sulat mo doon. Tapos, syempre, yung copy ng working visa mo. Working visa. So, photocopy mo rin yan kasi kailangan nyo. Tapos, yung dalawang contract na may mga sign yun, tsaka ng amo mo. Tapos, yun. Tapos, makikita nyo lang sa huli, may verified na siya. Verified na yung yung kanyang, ayan, nakalagay siya, verified. So, tag-isa kayo niya ng amo mo. So, ibabalik ko kaila amo tong. Alam ko, akin yung may resibo. Tapos, supposed to be, sabi ni amo, i-keep ko yung resibo kasi para bumalik. Same day release lang pag individual, yung pag-apply mo ng contract. So, renew ng contract. So, ayan. Ayun lang. And sana may natutunan kayo today sa aking paglalakad. Madali lang siya hanapin yung location. Actually, the last time I went to Consulate is last 2021 or 22. Yung akong boboto sana ako dito. Hindi ko na, wala na akong time gusto ko sana magpa-register. Alam ko meron online, pero nahirapan ako online. As yun nga, tapos huwag kayo malito, ang 29th floor, yung sa may verification, o mga contract, o easy. Sa kabila naman, about PhilHealth, pag-ibig, ganyan. Ayun yung transaction dun sa kabila, sa 14th floor sa kabila. Kasi dahil parang dalawang siya. So, doon. Baka, kasi nauna pumunta ako sa 14th floor. Tapos, doon pala sa 29th floor. Pero sabi sa akin na amo ko 29th floor. Siyempre, sinundan ko yung sa Google. Pero it's the same naman. So, it's okay.
So, maybe I keep yung akin to. Keep ko kasi pwede ko pa itong magamit. So, balik ko na lang yung ano ni Amo. Yung Xerox copy na ID niya. So, ayun lang guys. And I hope you like this video. Please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And see you in my next vlog. Bye guys. God bless.